Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang mga dapat tandaan sa wastong pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Mga layunin ng aralin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipapaliwanag at magagamit mo ang mga wastong panuntunan at signal words upang mapagsunod-sunod ang hindi bababa sa 8 pangyayari sa Tulang Pambata, Kwentong Katatakutan, Maikling Kwento, Tulang Pambata. Bakit mahalaga ang pagsusunod-sunod? Bakit kailangang sunod-sunod ang kwento? Isipin mo na ang isang kwento ay parang jigsaw puzzle, kung saan nagkakagulo-gulo ang mga piraso, hindi natin makikita ang buong larawan. Ang pagsusunod-sunod ay tumutulong sa atin na maunawaan ang sanhi at bunga, masubaybayan ang pagbabago ng mga tauhan, maramdaman ang tamang emosyon sa tamang bahagi ng kwento. Ang 3 gintong bahagi ng tekstong naratibo. Ang balangkas ng kwento. Upang makabuo ng hindi bababa sa 8 pangyayari, tandaan ang 3 pangunahing bahagi. Ang balangkas ng kwento. Simula, gitna, at wakas. Simula. Pagpapakilala sa tauhan, tagpuan, at simula ng problema. Gitna, ang paglala ng problema, mga aksyon ng tauhan, at ang kasukdulan o pinakapanabik na bahagi. Wakas, ang paglutas ng problema, kakalasan, at ang huling mensahe o aral ng kwento. Mahalagang dapat tandaan sa pagsasanay. Hanapin ang kronolohiya. Tingnan ang oras, araw, o panahon ng mga naganap. Gamitin ang mga salitang pang-ugnay. Sila ang nagsisilbing tulay ng mga pangungusap. Tukuyin ang sanhi at bunga. Ang naunang pangyayari ang madalas na dahilan ng kasunod na aksyon. Huwag laktawan ang kasukdulan. Tiyaking kasama ang pinakamahalagang bahagi kung saan nagbago ang takbo ng kwento. Suriin ang katapusan. Siguraduhing may malinaw na resolusyon ang kwento bago matapos ang listahan. Mga salitang pang-ugnay. Gamitin ang mga salitang ito upang maging mas maayos ang paglilipat mula sa isang pangyayari patungo sa kasunod. Sa simula, noong una, sa pasimula, unang-una. Sa gitna, pagkatapos, kasunod nito, samantala, habang, biglang, noong kalaunan. Sa wakas, sa huli, sa kabuuan, sa wakas, sa dulo nito. Pag-aplika sa iba't ibang anyo ng teksto. Tulang Pambata. Sundan ang mga saknong at ang mga tugma upang makita ang takbo ng kwento o tula. Kwentong Katatakutan. Bantayan ang pagtindi ng kaba o takot mula sa normal na gabi hanggang sa pagpapakita ng misteryo. Maikling Kwento. Ituon ang pansin sa pangunahing suliranin ng tauhan at kung paano niya ito hinarap. Tulang Pambata. Tingnan ang mga yugto at eksena kasama ang mga dialogo at direksyon sa entablado. At dyan nagtatapos ang mga dapat tandaan sa wastong pagsunod-sunod ng mga pangyayari.